sir. How are you? Okay lang, okay lang. Okay lang. And any statement on dun sa arrest po ni Pangulong Duterte with his frail health, kanya pong katandaan? Nahawa ko sa ating Pangulo. Sobra. Alam mo, mas excited pa or mas interesado pa yung Philippine government na mahuli si President Duterte kaysa ICC at saka sa sasabi nilang Interpol. Parang nakikita ko mas excited pa sila na huliin talaga si Paulong Duterte. Sipin mo, hindi mo lang nila binigyan ng respeto yung ating mga courts, no? Supposedly, kung talagang rinuli nila, dapat i-present mo lang sa courts bago nila dalhin doon sa ibang lugar, sa ibang bansa. Do you feel injustice? Ganon? Yes, so much, sobra. This government is so oppressive. Sir, andito ka pa sa Pilipinas? Andito ako. Naka-loudspeaker ka, sir, and nagre-record kami, sir, ha? Hope it's okay. Sir, may info na sir kayo kung may warrant of arrest na rin sa inyo nilabas o ilalabas? Wala pa. Wala pa ko info. But, Kaya I was hoping na yung Pinay, kaya ako hindi kami magkasama sa Hong Kong, di ba? Naiwan ako dito. All I did was akong pinas nila mag-asikaso sa legal. Kinurdinig ko yung aking mga lawyer at saka yung lawyers ni PRRD para to come up with a petition for TRO. Certiorari. Petition for certiorari and prohibition. So inayos namin ang gusto yun. Na-file namin. Hoping ako na magakuha kami ng positive na results from the Supreme Court. Pero Ginang, sir. Yung TRO ata. Ginang, sir, what's your reaction on that? Walang TRO so far. Walang TRO. So, yung sabi ko sa post ko, if all legal remedies are exhausted and still justice is to no avail, then what can I do? I can join the old man. I can join him and hopefully makatulong ako doon sa kanya, maalagaan ko siya doon. Just to be clear ha, pupuntahan mo siya kahit wala kang arrest warrant o magpapa-aresto ka kapag may arrest warrant na? Magpapa-aresto ako pag may arrest warrant na. Paano ko entertainin nila doon kung wala ko sarado para hindi ko papasukin doon? Di ba? Hindi ko papasukin. So, kung meron, then ready ako. But you said sir kasi willing kang alagaan si Pangulo eh. Yes, wala akong alagaan. That's may purpose. Kung bakit ko gustong kung meron akong warrant, magpahuli ako para maalagaan ko rin siya doon. Pero sir, may info pinacheck kayo? nyo na ba? Pinacheck nyo na ba, sir, kung meron kayong arrest warrant? May info na kayo or pinacheck nyo kung meron na kayong warrant of arrest, sir? So far, wala pa daw warrant of arrest. So mangangampanya ka pa rin, sir? Lalabas ka pa rin para mangampanya? Yeah, I will live a normal life. I will lead a normal life unless warrant is being served. Sir, If warrant is being served, is to be served, then every day. so, when say sir ready, anong preparation sir in terms of pakikipag-usap mo sa family, sa mga lawyers, paano nyo piniprepare sir, especially sa I'm family? ready to submit myself. Sir, I'm ready to submit myself to the authorities. may mga impake na kayong ginagawa. Paano sir yung mga sa pamilya nyo sir? Paano nyo nire-ready rin yung pamilya nyo? Yeah, I talked to my wife already. Ano sabi, sir? I talked to my wife already, and sabi ko, my decision is to submit myself if a warrant is being issued.
Hindi, So, okay naman sila. Oo, Pero, okay naman sila. I can run. I can run. The Philippines is too wide for me to hide. I can run. And I can use some connections to hide. And napakalaki ito Pilipinas. you will not seek refuge sa Senate. Hindi kayo pupuntang Senate. Dito kayo para hindi kayo maaresto. Well, still up to what hanggang decision kami after kami mag-adjourn, what's next? So, hindi option yung Senate, sir. Vulnerable, ha? Hindi option na magkubkub ka dito sa Senate. Meantime, pwede. Pero sir, Pwede ako mag-standby dyan. nagkausap na po kayo ng SP? Ha? Nagkausap na kayo ng SP? Nagkausap po kayo ni... Wala. Hindi pa. Pero tinawagan siya ng misis ko. At tanong si misis sa kanya kung anong mga pero wala pa. Hindi pa hindi masyado nagkapag-usap. Dahil busy si SP. Tumatawag yung misis ko. Pero sir, kayo, wala kayong plano na kausapin si Senate President Escudero kung anong pwede extend na tulong sa inyo? Wala pa. Sabi ko siguro siya. Tanongin ko. Anong gusto mong tulong na hingin, sir, kay SP? Hindi niya muna ko i-surrender hanggat sa kaya niya habang hindi pa kami adjourn. Pwede naman niyang gawin yan. sir, may warrant of arrest? Paano? Kahit na may warrant. So yun ang plan nyo, sir, Kahit is... na may warrant. So you're hoping, sir, na kahit may warrant of arrest na sa ICC, may magagawa ang Senate para ma-protect muna kayo in the meantime? Hanggat kaya nga niya, hanggat kaya ng Senate President na kupkupin niya muna ako, hindi niya muna ko i-surrender kung may warrant of arrest na, pero session kami. Kasi I hope din na respetuhin din siya ng executive branch of government, no? Kasi mayroon naman yung mga gano'n na mga protocol, di ba? So, sir, clear, safe to say, hindi kayo nagtatago, sir? Hindi ako nagtatagot. Nandito lang ako. Are you in, sir, safe to, pwede ba namin malaman saan? Hindi lang. Ha? Nasa Davao po kayo, sir? Nasa Davao kayo, sir? Mga bundok ng Surigao at Agusan. Hindi nga, sir. Nagkampanya ako sa mga bundok-bundok ng Surigao at Agusan. Ngayon, sir? Ngayon, sir? Ha? Ngayon? Nasa Surigao kayo ngayon, sir? Oo, pero okay na nasa baba na ako dahil ako naman, may signal man. May Sir, signal naman. Sir, kahapon, sir, hindi kayo makontak. So, hindi siya intentional na baka pinatay niyo yung phone niyo. Talagang wala lang signal, ganun po ba? Sa lugar. Pinatay ko ang phone ko dahil busy kami doon sa pag-asikaso ng nung aming petition. Kasi kung dami tumatawag, mahirapan kami. Kaya nagrarally kami. Hinahabol namin yung petition namin eh. Sir, previously sabi nyo, hindi kayo papayag na maaresto kayo ng isang foreign body o mga foreigners. Ganun pa rin po ba yung paninindigan nyo ngayon? Baka magbago na dahil nandun naman si President Duterte. Kawawa man siya doon, wala siya kasama. Okay. Pero gusto nyo kay SP na hanggat kaya kayo na wag munang ibigay. Bakit po sir? Kung gusto nyo makasama ng si Digong para maalagaan. Parang asikaso ko pa itong baka mapagbigyan pa kami dito sa yung aming ginagawang petition namin. Dahil meron pa mang 10 days na binigay na mag-comment yung aming side, no? Tungkol doon sa, yung hindi immediate yung TRO. Sabi nga ng Supreme Court, we tend to substantiate our petition na very urgent na kaagad mag-issue ng TRO. But, yun nga,
binigyan pa kami ng 10 days na mag-comment. Baka yung comment namin ay bibigyan lang ng wait na hindi naman immediate na tiyan. Baka after 5 days o 10 days mag-issue sila. Then, mas maganda sana. Sir, Hindi na tayo madala doon sa dahil. Sir, sa pa. Kung may warrant na. Sir, kinagulat niyo pa ba na nauwi sa arestuhan o you were expecting this already, sir? Yung ICC arrest? Yeah, I've been expecting it already dahil kahit pa paano meron man tayong sariling intel din. Isa na lang, kailan nyo nalaman, sir, yung ICC arrest? Sabi nyo, weekend kayo yung nag-asikaso nung petition eh. So, kailan nyo nalaman na meron? Kailan nyo nalaman yung arrest warrant na lalabas? Kung weekend pa lang nagpe-prepare na kayo? Doon sa kwan, yung the-day na nasa Hong Kong kami, dapat nasa Hong Kong kami. Saturday nyo nalaman, sir? Friday? Friday? Ha? Friday, sir? Friday? Anong araw ba yung Hong Kong dapat? Kasi madaling araw yung flight ko eh. Friday, sir. Friday. Saturday. Friday. So, madaling araw yung flight ko dapat, hindi ko na tinuloy dahil nakatanggap ako ng info na yun nga, may warrant na kami. Ang info nga is dalawa na kami ni President Duterte may warrant. So sabi ko, hindi na ko tutuloy para saksasuhin ko yung, di ba sabi ko sa inyo noon na pag may warrant kami, I will seek judicial relief from the Supreme Court. So yun doon ako nag-concentrate ngayon, coordinate ko lahat ng mga lawyers namin. Okay. Gagawa ko ng petition, kaya yung cellphone ko, in-off ko dahil ang daming tumatawag. Hindi kami mag-concentrate sa aming ginagawa na petition. Okay. Alright. Sir, sir, may message ba kay President? Acceptable ba sa kanya sa inyo yung explanation na mayroon kasi tayong commitment sa Interpol kaya kailangang i-surrender si Duterte? That's a very flimsy alibi for me. So, That's a very flimsy alibi that only goes to show that talaga sila interesado na i-commit si President Duterte doon sa ICC. President ka ng Pilipinas, kaya mo naman sabihin na you can reject outright yung pagsabi ng halimbawa, gawin mong rason yung yung Interpol na meron tayong commitment. Well, as the President, you can reject outright. Sorry, we have commitment sa inyo, pero at this time, hindi namin kayo pwede magbigyan dahil we do not recognize the jurisdiction of ICC sa aming bansa. Maintindihan naman niya lang Interpol eh. Pero mas interesado pa sila na ito over kaagad. Hindi man lang present sa local courts natin yung inaresto nila. Dinaresto ka na ng binyahe. Masyado silang atat na atat. Then gusto siya sila talaga interesado na mahuli. Huwag na nila gawing excuse yung Interpol na yan. so, Napakababaw yan. Na so yun na sir, may last message kay sir kay hindi man last, may message kay President Marcos, BBM. very vivid pa sa aking memory when he told me nung nag-usap kami sa Malacanang na never siyang mag-cooperate sa So, walang isang salita. ICC. Talagang sinabi niya sa akin, hindi ako mag-cooperate sa ICC. Sabi niya sa akin noon, huwag ka mag-alala, hindi ko mag-cooperate sa ICC. Dahil after ninyo, who's next? Baka kami na naman. Yan ang sabi niya sa akin. So anong pang kakaramdam niyo sir ngayon? Feeling betrayed. Sir, last Betrayal to the max. Sir, last na. Betrayal to the max. Totoo bang yung pagpunta ni Pangulo sa Hong Kong ay para mag-seek ng asylum sana and hindi siya ginrant ni President Xi Jinping? Can you confirm that? Sinong gumawa ng istorya na yan? Sinong gumawa ng istorya? That's a total lie. Fake news yan. Pagod na nga yung tao, pinilit lang niyang bumiyahe dahil nga concern siya sa aming partido, yung mga slate namin na kanyang maikampanya doon sa Hong Kong.
doon sa mga OFW. Anong si Jinping na yan na wala yan. Sir, Okay. Very far-fetched yan, very far-fetched at saka total lie yung akusasyon na yan. Pumunta na doon para tumulong sa mga kandidato para may kampanya niya. Kahit napagod na siya, hindi siya dapat magbiyahe, pero pinilit niya bumiyahe para tulong lang sa aming line-up. Sir, may yung mga ibang supporters po ng Duterte family na nawagan na punta sa EDSA, lumaban sa gobyerno. Ano masasabi niyo po doon? Hindi ka doon pagdiwan kung anong gusto nila. So, I prefer sobriety. I prefer sobriety and peace of mind because kung nagkagulo tayo rin, pamilya rin natin ang magsasuffer. But kung ano man yung pakiramdam nila, I am in a position to control them kung anong gusto nila mangyari. Okay. Sila ay feeling agrabyado na talaga sila. Di ka secretaries sa kalsada, pero I prefer sobriety. Okay. Sir, kahapon kasi hindi ka daw nakita sa airport. Akala, nagkaroon ng impression na iniwanan mo na si President Duterte. Bakit nga po ba hindi ka nakatakbo dito sa airport kahapon? Sabi ko nga, busy ako dito sa aming ginawa na may division of labor kami. Okay, Kung sir. pupunta naman ako dyan sa airport at mag-ipal-ipal ako dyan, hindi ba ako makapasok, Del? Hindi nga nakapasok yung Vice President, di ba? Apo, sir. Hindi nga nakapasok yung Vice President. So, I would rather do my job yung pagkasikaso doon sa aming petition. Okay, sir. Yun man ang aking trabaho. Oo. Sir, maraming salamat. Thank you so much. Ingat, sir. Ingat.